Good day mga ka-Fixit! Paano itama ang maling pagliko? Wrong turn correction. Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fixit, so recently lang meron ako napanood sa Facebook and YouTube na video na kung saan nag-viral ito at marami na rin po nakapanood. Malamang ay napanood mo na to, at kung hindi mo pa napapanood, ipapanood ko sa iyo ito later. Pero itong video na ito ay para mabigyan kayo ng tamang information kung paano ang gagawin kapag mali yung iyong pagliko. Halimbawa, lumiliko ka sa isang kanto, lumiliko ka sa highway o kahit saan pa mga lugar yan, at medyo mali yung paraan ng iyong pagliko, medyo napasobra ka. So itong video na to, ibabahagi ko sa iyo para makorek mo yan, yung mistake na yan, at magawa mo ng tama yung iyong pagliko. And magbibigay din ako ng tips kung paano ito mape-prevent para hindi sa iyo mangyari yung kagaya ng nangyari sa driver sa video na ito. Ito, panoorin mo. Okay mga ka-Fixit, so kung mapapansin niyo dun sa video, medyo napasobra yung kanyang pagliko. Itong video reaction na to, hindi nga po pala para manghusga ako, no? I'm not here to judge the person or the driver ng sasakyan na yon. Tao lamang din po ako, nagkakamali. And sometime in my life, nung baguhan pa lamang ako, natututo pa lamang magmaneho, nangyari rin po sa akin yan, hindi ko po yan ipagkakaila. Okay? So, kaya ko po palagi sinasabi at nabuo ko po yung mga katagang palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Okay? So, syempre, natututo tayo sa bawat pagkakamali. And pag nagawa na natin pagkakamali na yun, na-correct na natin, hindi na natin ulit yung gagawin. Okay mga ka-Fixit? Okay, so yun ang nangyari kasi doon, hindi ko lang alam kung baguhan pa lamang siya, nag-aaral pa lamang magmaneho, or distracted, or baka naman wala siya sa focus, or worst case scenario, he or she is not paying attention on the road. Kaya medyo napasobra yung pagkakaabante ng sasakyan niya. Hindi niya agad na-anticipate na mayroong barrier sa unahan, kaya hindi niya agad na maniobra yung kanyang manibela papunta sa kanan. So napasobra siya, kaya tumama siya mangilang-ilang beses dun sa barrier. And then nung ina-atras na niya yung sasakyan niya, he or she is trying to correct him or herself, mga ka-Fixit. Hindi niya po pinipihit yung manibela niya sa tamang direksyon para pumihit din yung kanyang gulong. Kung mapapansin ninyo, hindi nagbabago yung direksyon ng unahang gulong ng kanyang sasakyan. Kaya sa tuwing na-atras siya, same direction lang din and same position yung kanyang sasakyan. Kaya pag umabante siya, same direction ulit. Okay? So dapat kasi doon ang ginawa niya, nung umabante siyang ganon, pipihit niya yung manibela niya all the way sa kaliwa para pumunta yung tumuro yung kanyang gulong sa unahan papunta sa kaliwa, at pag atras niya, pupunta sa kaliwa yung buntot ng kanyang sasakyan. And then ipipihit na niya yung kanyang manibela all the way sa kanan para makapasok siya sa kanan. Okay, so ipapakita ko yan sa iyo ngayon, ka-Fixit. Yung ano nga pala na yun, yung pangyayari na yun, isa na nagdulot po talaga ng matinding traffic and abala dun sa mga sasakyan na nasa likuran. Okay? Maigi na nga lang din at may espasyo pa dun sa sasakyan na nakasunod sa kanya at naka-atras pa yon. Nagkaroon siya ng space para umatras. Unfortunately, hindi niya nagawa ng tama yung pagmaniobra ng kanyang manibela. Okay, so gagawin natin yan ngayon, ka-Fixit, kaya tumuto ka lang sa video na to. Okay mga ka-Fixit, so naka-POV na po tayo ngayon, or point of view. Papakita ko na sa inyo ngayon kung paano i-correct yung ganong klase ng pagkakamali. Okay mga ka-Fixit, so maghanap lamang tayo ng lilikuan. Clear naman yung likuran, pag-check ko, so proceed na tayo. So isipin nyo mga ka-Fixit, halimbawa lamang na yung gutter na yun sa harapan na yun, yun yung barrier, yung orange barrier na nakaharang dun sa kalsada, no? At kailangan nating lumiko.
So isi-simulate ko lamang yung action na yun, although hindi tayo makakapag-set up ng barrier, no? Pero isipin nyo na lamang na yung gutter na yun yung barrier. At isasobra ko yung aking sasakyan. Ultimately, parang tatamaan na natin yung barrier. Okay? Papakita ko sa inyo paano natin i-correct yan in an actual driving scenario, mga ka-fixit. Okay? So limbawa nag-signal na ako, pero liliko ako ay napasobra, mga ka-fixit. So tatamaan natin yung barrier, tatamaan. So anong gagawin natin? Ang gagawin ko, i-atras ko po yung sasakyan, ipapaling ko yung sasakyan ko pakaliwa habang ako yung umaatras dahil wala namang sasakyan na nasa likuran natin, no? Okay? So pag atras kong ganyan, lalagay ko na yung ating transmission sa forward gear, first gear, then ipapaling ko yung aking manibela pakanan habang tayo ay umaabante. Okay? So yung pong correction na yun, mga ka-fixit, yun po yung gagawin nating correction kung tayo po ay nagmamaneho na wala namang nakasunod na sasakyan sa ating likuran. Okay? So meron po tayong enough na space sa likuran para maka-atras tayo freely. Pero ano yung gagawin mo halimbawa lang na kagaya ng scenario dun sa video na kung saan meron nakatutok na sasakyan sa likuran. So limited lamang yung space sa likuran para maka-atras tayo. So gagawin natin yan ngayon. Yan, dito. Lalagay ko lamang yung ating sasakyan sa kabilang side. Isi-simulate natin yung action na yan. Okay? So halimbawa, ganun ulit. Yung gutter na yun, yun yung orange barrier. Okay, at kailangan natin lumiko rito pa kanan. Halimbawa, nakasignal na ako pa kanan, no? Tingnan lamang natin kung free yung kabila. So wala, okay. So isasobra ko. O yan. So halimbawa merong sasakyan na nakatutok sa likuran at konti lamang yung space na makaka-atras tayo. Ang gagawin ko, i-reverse ko at ako ay magda-dry steering. Yung dry steering, without moving the vehicle, ilalagay ko yung aking steering all the way sa kaliwa hanggang sa hindi ko na siya ma-turn, then saka ako aatras. Okay? O halimbawa lang natatamaan ko na yung sasakyan na nasa unahan, pwede kong ilagay ulit sa forward gear, then dry steering ulit papunta sa kanan. At pag hindi ko na maabante, hindi ko na maikot, iaabante ko ng pakanan hanggang sa ayan, maikorek ko yung aking position sa aking sasakyan. Okay? So yun yung dry steering. Yung dry steering po, mga ka-fixit, yan yung kung saan iniikot natin yung ating manibela, okay, without moving the vehicle. So ibig sabihin, nag-i-steer tayo ng ating manibela na hindi humihinto, hindi umaandar yung ating sasakyan or stationary lamang siya, nakahinto po, mga ka-fixit. Ang disadvantage lamang ng dry steering, kumakaskas yung part ng gulong mo doon sa kalsada, no? Kaya hindi ko rin ina-advise na gagamitin mo or gagawin mo yung dry steering ng madalas. Gagamitin mo lamang yan kung kinakailangan. Actually, meron akong ginawang video tungkol dyan sa dry steering na yan, and maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. Gagawin pa ulit natin yan. Isa pa ulit na senaryo, halimbawa lang, mga ka-fixit, ito dito ako sa part na to. Okay? So sabihin na lang naman natin, naliliko ako dito sa kanto nito pero may orange barrier dyan, o yung kanto na yun, yung mayroong malunggay o limbawa orange barrier at mapapasobra ako dyan. Isi-simulate natin yung action na yan. Ganito yung senaryo ngayon, ka-fixit, so may orange barrier dyan, okay, merong sasakyan sa likuran ko at sobrang liit lamang ng space para maka-atras ako. Okay, gagamitin natin na magda-dry steering tayo at dalawang beses kong iaabante at dalawang beses kong iaatras yung ating sasakyan para makorek natin yung ating position. Okay? So sisignal lang ako ng pakanan, clear na yung kalsada. Isasobra ko yung sasakyan, sasadyain natin yan. Ayan, at babangga tayo dito sa barrier. So ang mangyayari, iaatras ko yung ating sasakyan. Okay, reverse. Then dry steering, paling natin yung ating manubela all the way sa kaliwa at tayo ay aatras. Pero matatamaan natin sa sasakyan na nasa likuran. So iaabante ko ulit at dry steering ulit all the way sa kanan yung ating manubela. Aabante tayo ng pakunti
Pero tatamaan ko pa ulit yung orange barrier, no? So ang gagawin ko ulit, ilalagay ko sa reverse yung ating transmission at magda-dry steering ulit ako all the way sa kaliwa, yung ating manibela. Then tayo ay aatras. Kaunti lamang para hindi natin tamaan yung sasakyan na nasa likuran. At ilalagay ko ulit yung ating transmission sa forward gear. Then iko-correct ko na yung position ng ating sasakyan ng tama lamang, sakto, para madiretso natin yung ating sasakyan sa kalsada. Okay? So kung mapapansin nyo, dalawang beses natin ginawa yung dry steering sa forward gear, and dalawang beses din natin itong ginawa sa reverse gear, mga ka-fixit. Okay? Gagamitin mo lamang yon kung limited yung space mo, no, na aatrasan, and limited din yung space mo na pag-aabantihan, yung may tatamaan ka. Okay? So kanina pa natin ginagawa yan ng pakanan, gawin naman natin ng pakaliwa. Ito eksakto, nasa kaliwa tayo. Ay, nasa kanan tayong bahagi ng kalsada, tapos kakaliwa tayo dito, mga ka-fixit. Okay? So iaabante ko. Clear naman yung kalsada. Signal tayo ng pakaliwa at tayo ay puproceed pakaliwa. Pero ayan, mali ako ng tansya. Tatamaan natin yung orange barriers. Ang gagawin ko, iaatras ko ng magda-dry steering ako all the way pa kanan hanggang sa hindi ko na maliko, then iatras ko ng kaunti, pero tatamaan ko yung sasakyan na nasa likuran. So i-forward gear ko at iabante ko. Pasensya na, merong sasakyan na nasa likuran, kailangan ko siyang paabantihin. Okay? Okay, mga ka-fixit. So ulitin natin yan, isa pa pakaliwa. Dry steering yung ginawa ko sa una, pero yung pangalawang maneuver na ginawa ko, inaabante ko na paunti-unti yung ating sasakyan kasi meron pong dadaan na motorsiklo. Okay? So gawin natin yan dito. Ayan, ulitin natin one last time. So kakaliwa ako dito, mga ka-fixit, pero may orange barrier. So ayan, nagkamali ako ng tansya, bababangga natin yung orange barrier. So ang gagawin ko, aatras ako, dry steering all the way pa kanan para pumunta yung buntot na ating sasakyan sa kanang bahagi ng kalsada. Aatras ako dahan-dahan, pero tatamaan ko yung sasakyan na nasa likuran. So ang gagamitin ko, forward gear ulit, dry steering papunta sa kaliwa, at iaabante ko yung ating sasakyan, pero tatamaan ko ulit yung orange barrier. So iaatras ko ulit yung ating sasakyan, dry steering papunta sa kanan, stationary yung ating sasakyan, di umaandar. Okay, dry steering papunta sa kanan. Ayan, so pwede na tong spasyo na to. Forward gear, pwedeng hindi na dry steering to kasi may spasyo na tayo na enough sa unahan para tayo ay makaabante na hindi natin tatamaan yung orange barrier. Okay? So that's how you correct yourself. Halimbawa man lamang na mangyari sa'yo yung same scenario kagaya nung nasa video, mga ka-fixit. Okay? Pero pwede mong maiwasan yan na hindi yan mangyari sa'yo. Just pay attention lang and mag-practice ka. Halimbawa, ito kagaya nito sa subdivision, mag-practice ka ng tamang pagliko. Okay? Kagaya nito, liliko ako pa kaliwa. So tumapat na yung aking side mirror dito sa gitnang guhit ng kalsada. So ililiko ko na yung aking manubela sa kaliwa para tumiretso yung ating sasakyan. Okay? So meron na akong ginawang video tungkol dyan, yung tamang pagliko, no, mga ka-fixit. So kung di mo pa napanood yun, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to, sa description below para mapanood mo. Okay, mga ka-fixit? Very beneficial yung video na yun, lalong lalo na sa mga nag-aaral pa lamang magmaneho. Ito mga ka-fixit, very good example to. Papakita ko ulit sa inyo. I-atras ko, so free naman, walang sasakyan sa unahan. Ito so ang ginawa ko, mga ka-fixit, galing ako dito. So pag-abante ko, pumunta pa ako dito sa may kanan. So bakit ko ginawa yun? Kasi kung dediretsuin ko dito sa side na to, no, kung dito ko kinuha, dyan ako galing, diba? Kung dito ko kinuha, liliko ako dyan, maaaring pagliko ko, hindi ko makikita na meron palang paparating dun sa side na yon. So mag-aari kami madisgrasya. Kaya ang tamang senaryo ng pagliko sa mga ganitong situation, kung galing ka man dito sa side na to dahil may sasakyan na nakaparada sa kabila, babalik ka ulit sa kung saang position ka dapat nararapat, yung correct position ng iyong sasakyan, which is sa kanan. So dito ka magagaling dapat para lumiko sa ganitong klase ng kalsada. Okay? So dito tayo galing. Ayan. So pag tumapat na yung ating side mirror sa gitnang guhit ng kalsada, mga ka-fixit, doon ko i-start yung pagliko. Ayan. O, para tama po yung position ng ating sasakyan after ng pagliko natin. Okay?
Pero kung no choice na, at wala ka ng ibang espasyo na pupuntahan sa kanan, pwede mo naman kunin yung kabilang linya. Pero with the precautionary measure, mag-iingat ka. Triple ingat, kasi maaaring may makasalubong ka sa kabilang side ng kalsada. Okay mga ka-fixit? So sana naging malinaw sa'yo yung mga tinuro ko sa yung paraan ngayon paano i-correct yung ganong klase ng pagkakamali. Okay mga ka-fixit? Pero sabi ko nga kanina, meron namang mga paraan para maiwasan yan, no? Just practice and practice and practice, no? Para makuha mo yung tamang paraan ng pagliko. And anticipation, no? Planning, anticipation, and execution, importante yan. So sa bawat nakikita natin sa kalsada, no? Kung ikaw ay praktisado na at may sapat ka ng kasanayan, automatically magpaprocess yung utak mo sa kung ano yung nakikita mong senaryo sa kalsada sa bawat sitwasyon. Then yung calculation ng utak mo na yan, magsisend yan ng signal sa buong katawan mo and magiging automatic reflex action and muscle movement yan ng iyong katawan. Magagawa mo yan freely without thinking about it mga ka-fixit. Okay? So anticipate lang, never lose focus when driving. Kasi minsan kaya nangyayari din yung mga ganung pagkakamali kahit dun sa mga matatagal na nagmamaneho, dahil yan sa nawawalan sila minsan ng focus o kaya nadadivert yung attention nila sa ibang bagay, no? So kaya nagkakaroon ng mga ganung klase ng pagkakamali kahit dun sa matatagal na nagmamaneho. So never lose focus lang. Okay? Ingat lagi sa pagmamaneho mga ka-fixit. Okay mga ka-fixit, I do hope na sana nakatulong sa iyo itong video na to. And kung hindi ka pa subscriber ng channel ko mga ka-fixit, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. And I would like to end this video by saying, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay.